Mabigat na ang mga ebidensyang iniharap laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon po yan sa ilang miyembro ng House Justice Committee kahit hindi mabuksan ang kahong naglalaman ng kanilang income tax return. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa April 29 pa pagbobotohan kung bubuksan ang kahong naglalaman ng income tax returns ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister dahil hindi umano pwedeng basta isa publiko ayon sa Bureau of Internal Revenue o BIR. I'm quite sure that the committee will be convinced to unseal the box. It is an impeachment proceeding undertaking a compulsory process of subpoena. Public document po yung mga ITRs. Nasa ilalim man ng ehekutibo ang BIR, sabi ng chairperson ng House Committee on Justice. Wala kaming intensyon to solicit the position of the President or even the Department of Finance on this matter. At kahit hindi na yan isama, mabigat na para sa ilang kongresista ang mga naipresenta ng ebidensya. Halimbawa, ang record ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na may bilyong-bilyong pisong pumasok sa bank accounts ng mag-asawang Duterte Carpio na covered at suspicious transactions. Puna ng ilang kongresista, hindi yan tugma sa statements of assets, liabilities and net worth ng BISE at sa mga negosyong pina-incorporate sa Securities and Exchange Commission o SEC. Kasi hindi nagtutugma yung yung SALN, hindi nagtutugma sa AMLAC at dun sa nireport ng SEC na mga negosyo nila. Insofar as yung SALN niya is concerned, kasama na yung mga asset, lumalabas 88 million lang. May puna ring may mga taong walang perang idineklara sa SALN, pero sabi ng kampo ng BISE ay nakalista bilang others. Sabi ng isang kongresista, pagkilala ito sa AMLAC records. They're saying that it just might be inaccurate. Ibig sabihin, tinatanggap po nila yung mga numero ng pong AMLAC report. And we will go to trial on that particular admission. Hindi rin anya pwedeng isama ito sa others. Very specific po yung SALN law. Nakalagay po talaga doon, cash on hand, cash in bank. Hindi rin makonsidera ng komite sa pagdedesisyon nito ang paliwanag ng kampo ng BISE sa media dahil hindi ito pinanumpaan sa komite. Kung ano yung nakalatag sa aming ebidensya, yun ang pagbabasihan namin for purposes of determination ng probable cause. Kaugnay naman sa mga question kung dapat isapubliko ng AMLAC ang covered at suspicious transactions, sinabi ng isang vice chairperson ng komite na pwede lang itong pag-usapan pag inakyat na sa Senado ang articles of impeachment. Sa ngayon, kailangan munang pagbotohan ng komite kung may probable cause para i-impeach si VP Duterte. Ang desisyon ng komite ay sunod namang pagbobotohan sa plenaryo. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.